Yun, pa-exam tayo ng estudyante. Iisa lang ang mag-i-exam dito sa estudyante na to, kaso walang kasama, kaya sinama yung mga susunod na mag-i-exam. Sinama ng 3 estudyante. Pero yun lang, nakadilaw na yan ang nag-i-exam ngayon ng practical. So yan lang ang exam nila ngayon. Ganyan-ganyan lang. So, panoorin natin saglit. Ayan, panoorin natin sila sa labas ako. Narito kasi ako sa loob ng office. Ito yung opisina ng ginawa ko. Ayan, nagkabitak-bitak na, uminit. Nasira pa nga yung bubong. Walang yun. Palabas tayo, panoorin natin sila kung ginagawa nila. Gumagawa sila ng basic scaffolding. Yan yung pinaka-basic lang. Yan yung exam nila. So, yan lang yung nakadilaw lang yung nag-e-exam dyan. Kailangan lang ng kasama kasi na-involve yung 3 hindi mag-e-exam. Ewan ko ba kung bakit binukod-bukod pa nila. Samantalang kailangan magtrabaho yung mga NREs per group. So, yan. Binubuo na nila. Nakabuo na sila ng kicker lip. Yan, kicker lip yan yung pinaka-base. So abang-abangan natin kung hanggang saan nila matatapos. Ang oras is magkano ng oras? 10:37. 10:37 ang oras. So kapag hindi nila natapos yan, pero matatapos naman to. Kaya naman nila tapusin kasi basic lang yan. Yung napakadaling paraan ng paggagawa ng scaffolding. Matagal na rin naman sila rito. So yun, abang-abang tayo kung paano matatapos ba nila yan ngayon, nung ilang oras ba nila matatapos. Ayan, nagle-level sila ngayon. Kasi bawat kabit ng tubo kailangang i-level para hanggang sa taas, saka yung scaffolding nila is hindi pakiling-kiling. Kaya bawat ikapit ng tubo is kailangan i-level. So yun, panoorin natin. Gumagawa sila ngayon ng pattern para panlagay doon sa bakanting yung isa. Ngayon gagawa sila ng pattern para ilagay doon sa kabilang yun, para mabuo yung square. Ito si Faisal Aldoseri. Faisal Sultan ada Abdullah and Hasan Padel. Yung ginawang pattern nila na yan, ilalagay doon sa kabilang bakante na yun, doon sa kabila na yun. Raja. Sabi ng isa, balik ta rin. Marunong naman. Tapos yung scaffolding na yan, kailangan yung 4 na kanto na yan, kailangan 90 degrees. Para yung scaffold is ang tawag ko, square talaga, hindi kibang-kibang. Hindi ka makakabuo ng building or bahay or tulay kung hindi ka gagawa ng scaffolding. So napaka-importante ng scaffolding sa lahat ng construction. Kung walang scaffolding or walang scaffolder, hindi mabubuo ang project mo. So yun, yung mga Saudi ngayon tinuturuan ako paano gumawa ng scaffolding.
سلطان سلطان ما سيادة تاي ده ما سيادة تاي هذا سيادة تاي كربون هذا فيصل سوي square. Kailangan nilang i-check yung squareness. Kailangan nilang i-check yung squareness para hanggang sa ibabaw ng scaffolding or dire-diretso dun sa pataas or kahit gaano pa kataas. Straight yung poste, straight yung ilalim, kaya kailangan chine-check talaga ng maayos. Yan, tulad ng ginagawa niya. Yan yung mag-e-exam, yan yung nag-e-exam. Tulad ng ginagawa na chine-check talaga niya ng maayos yung bawat ganito. Faisal, sawi square. Check ada, 90 degrees. Sawi guys ha. Ayan, tinitingnan nila kung 90 degrees ba yung bawat ganito. So kailangan nilang i-align ng maayos. Sawi align. Ayan. Kung hindi maayos yan, wala. Pangit ang scaffolding mo sa kaya pagkakalatag ng hagdan. Anong tabla is pangit. Yan yung two ways kung paano i-check yung squareness ng scaffolding. Isa, yung ginagamit yung kahoy na yun. Saka yun, pwede rin itong ginagawa nila na nagsusukat. Ayan, kung okay na, sa kanila pwedeng ituloy or hindi pala okay, kaya kailangan ayusin yung squareness. Tulad dyan, inaayos yung squareness. Ganyan lang, sa simula lang. Pag nabuo mo kasi yung pundasyon is madali na, dire-diretso na yan. Pundasyon lang talaga yung mahirap gagawa ng scaffolding. At yun yung kailangan mong ipinapantay talaga. Yan, naghihirap sila pag-align. Okay na. Ngayong okay na, ang lalagay naman nila dyan is yung plan brace. Nag-iisipan yung plan brace kung ano ilalagay nila. So inaayos pa pala. Tapos sila kayo nakalagyan nila ng foundation. Maayos nila yung sukat. So kailangan talagang maayos. Hindi pwedeng iwan ng hindi maganda yung scaffolding. Kailangan yung ano pa lang, ang tawag doon, yung base pa lang or yung foundation pa lang is maayos na. Para katulad nga pag sinabi yung sinasabi ko na hanggang sa itaas, kailangan dire-diretso yan. Kasi may posibilidad na bumagsak yan kung kiling-kiling. So yan ang kailangan talagang i-perfect nila. Maigpit kasi, kaya kailangan duwagan ng konti. Yung ginagamit nilang yun is ratchet wrench, exclusive only for scaffolder. Ratchet wrench. Kira siguro yung coupler pinapalitan. Pinapalitan lang yung ano coupler kasi sira yata. Hindi may iwasan na hindi masira yung coupler kasi yung ano, yung araw-araw na pinihit nila kaya nasisira. Ayan yan. Yan yung coupler. 90 degrees angle coupler. Shield pipe for plan brace.
Yun, nakagawa na. Kailangan nilang lagyan na lang ng plant brace to. Chinecheck ulit isa-isa para sure. Mabusisi. Yan lang naman ang komplikado, yung base ng scaffolding. Pagka nagawa mo na yung base ng maayos, so dire-diretso na yan, tuloy-tuloy na yan. Ngayon yung basic na sukat, 180 or 1.8 meters, 180 centimeters by 180 centimeters. Yan yung basic na sukat. Dugtungan mo, ganun sukat na naman. Check na naman nila yung squareness. Yan ang pinaka-importante, yung squareness. Okay na yata. Ay, hindi pa magkaigi. Kailangan talaga. Hindi pwedeng iwanan ng hindi hindi pwedeng iwanan ng hindi maayos yan. Diyan nakasalala yung ganda ng scaffolding pagdating sa itaas. Kasi kapag yung paa mo is pangit, nako. Pangit yan hanggang sa ilalim, hanggang sa ibabaw. Yalla, tirahin mo Faisal. So yun, mamaya ulit tingnan natin kung ilang oras pa nila magagawa yan. Check. Okay na yata. Hindi pa rin. Adjust. Yalla. Kailangan nilang tama yung square. Hindi pwedeng iwanan niya ng hindi maayos yung base. Yan yung tinuro ko sa kanila. Huwag mong iwanan yung scaffolding na hindi maayos ang base. Mga estudyante itong mga batang Arabo. Masasipag naman, natuto na. One centimeter mafi mushkil. 1 centimeter mafi mushkil. Ada mafi perfect. Sige, panoorin na lang natin. Update ko kayo mamaya-maya. So yun, nagkasundo na. Plant brace naman yung ilalagay nila. Yan yung magpe-prevent ng swaying sa scaffolding. Para hindi mawala sa forma, para hindi mawala sa 90 degrees yung bawat corner ng scaffolding. So nilalagyan namin yan ng plant brace. Yan yung plant brace. Saka dagdag tibay na rin. Yan yung plant brace kinakabit nila. Para hindi kibang para hindi mawala sa forma yung scaffolding. Kailangan ng plant brace. Kailangan higpitan. Yan yung ratchet wrench na ginagamit nila. Ayun, magsusukat naman siya ng taas ng first lick, yung lagayanan nila ng platform. So ang taas niyan is 180, or the same, parehas ng sukat dito sa ibaba. Kung ito 180, kailangan yung taas niya rito is 180 rin. So yun ang ginagawa nito, magsusukat, tapos siya, maglalagay na rin ng coupler para palatandaanan. Sinusukat na kung gaano kataas yung ilalagay na. Kailangan niya nakaabang. Okay.
So wala magbibigay ng coupler. Kailangan nakaabang na yan. Yan yung coupler kinakabit niya. Tawag yan is fixed coupler. Ewan ko, naririnig nyo ako, mahinang boses. Yan. Ang tawag dyan is fixed coupler, yung tinatawag. So parehas yan. Kung paano mo ginawa dito sa ibaba is pagdating doon sa taas, ganyan din yan. Iisang ano yan, iisang linya. Kung paano yung orientation ng coupler na yan is ganun din sa ibaba. Parehas lang yan dyan. Parehas lang yan dyan sa ibaba. Ito is pepper ito sa horizontal. May kapartner yan doon sa kabila yan. Pinakapit ni Paisan. Horizontal lang lalagay nila dyan. Parehas ito sa baba. Kung ano ito sa baba na yan, parehas yan doon sa itaas yung kinakapit nila. Yan yung ginagawa nila. Yan, nilalagyan niya rin. May provision na rin siya para sa bracing. So ito kay Paisan na to sa kayasan is horizontal. Prepare sila para sa horizontal. Kailangan magaling din yung ano, magaling din mag-isip yung leader kung anong one step by step para mapabilis yung trabaho. Kailangan magaling din yung leader. Ngayon ito yung leader, ito yung ginawan leader kasi siya nag-exam. Siya yung ginawan leader. Tapos ito yung aywan, April pa yata mag-exam yung mga yan. Tagal pa, tataka nga ako bakit tawag dun, bakit hindi pa sinamasama ng pag-exam. So yun, yung kulay pula na yan saka yung kulay pula sa baba, bracing yan. Parehas itong plant brace na to. Ito naman is transverse bracing yan. Yan, kailangan nilang kabitan ng transverse. Kailangan nilang kabitan ng transverse para ma-plump to. Kailangan nilang magawa ng transverse yan. Kung hindi nila unahan yung bracing na yan, hindi sila makaka-perfect ng scaffolding kasi hindi nila may i-plump yan. So ayos yung ginagawa nito. Kailangan higpitan muna doon sa ilalim. Kailangan higpitan muna doon sa ilalim kasi matibay na yan. Tight. Higpitan yung ilalim na yan. Tapos pagkahigpit nyan, ipa-plumb naman yung isa. Ito ipa-plumb yan. So ganyan lang yung step. Ganyan lang yung step by step. Kina-check na yung plumb din. Baliktad. Aywa yan. Ganyan. Yan. Kailangan nilang i-plumb yan. Kailangan i-check yung plumb test. Andahan. Yala Sultan, sabi mo sa ito. Sabi ko tulungan. Kasi kung wala itong bracing na to, kung wala yung nakabalagpag na yun, kung wala itong bracing na to, hindi mabubuo yung plumpness niyan. Hindi maayos yung, hindi madediretso yung poste na yan. Kaya nga sabi ko, kailangan talaga sa ano pa lang,
Itong ibaba pa lang na to is maayos na. Kung hindi yan maayos, naku, pahihirapan sa itaas. So yan, after nyan, kinakabit na nila yung horizontal. Either runner or ledger yan. So bawat lagay ng tubo is kailangan nilang patungan din ng level, ng torpedo level or ng magnetic level para ayos talaga. So yun, kailangan nilang hihipitan yan para tuloy-tuloy yung trabaho, tuloy-tuloy. Kaya kailangan talaga. Kailangan laging nasa maayos yung trabaho nila. Hindi pwedeng hindi papatungan ng level yan. Ayun, naka-level tong isang to. Tinitingnan nila yung level niya. Ayan. So paikot yan. Yung apat na kanto, yan, nakabuo na sila ng isang phase. Susundan yan dito sa kabila. Paikot, apat na kanto, paikot. So yun lang. Ang kasunod yan, pag napaikutan nila ng bracing na yan, saka diagonal na yan, horizontal na yan. Horizontal and diagonal is dire-diretso na yan. Pag doon sa ibabaw, yan sa ibabaw niya, kakabitan na ng tabla yan. Platform na. So yun, abang-abang muna ulit tayo. Tingnan natin kung anong susunod sa kanila. Pero ganyan lang yan. Yung isang phase na yan, ganyan ang gagawin nila dyan sa apat na kantuhan na yan. Marunong naman. Na-practice na sobra. So tingnan natin anong susunod na gagawin nila. So yun nga pala. Diyan din ako nagle-lecture minsan bago sila magtrabaho. Kailangan magbigay ka ng safety talk muna. Tapos kung ano yung gagawin nila bago magtrabaho. Sa ngayon hindi naman ako nag-lecture sa kanila kasi exam nga. Hinayaan ko lang sila kung anong gagawin. Kaya malinis yung whiteboard ko. So yan, dire-diretso na sila sa trabaho nilang ganyan. Yan. Kaya wala na akong orient. Nag-oriente is yung Pilipino magpapa-exam galing sa kumpanya nila. Anong kasunod? Yan, lahat ng apat na kanto nila, ganyan lahat ang gagawin nila. Diagonal muna, then horizontal. Diagonal, horizontal, diagonal, horizontal. Yan yung apat na kantuhan na gagawin nila. Para yung scaffolding is tuwid talaga. Maganda yung himas. Yala, Faisal. Sabi siya ko. Sabi mo, Sada. Bada na 1 hour kalas. Yeah. Yung scaffolding workshop ko, napakainit ngayon dito sa labas, kaya yun, dun sa loob sila nag-exam, nagtatrabaho. So ito yun, scaffolding workshop, mainit, kaya sabi ng magpapa-exam is dunalaan sila sa loob. Ganyan kainit dito sa amin sa Saudi. Hindi pa yan, bago pa lang nag-iinit ngayon, bago pa lang umiinit. Yan, meron ako ritong tubular welded frame, and ito yung cap-lock or system scaffold. Advanced na tong bridge type na to. Yung ginagawa nilang scaffolding doon sa loob is basic yun, basic scaffolding. So yan, punta ulit tayo doon sa naggagawa kung ano nang nangyayari sa kanila. Yan, ganito kainit dito sa Saudi Arabia, lalo na pag mga buwan ng June, July or August up to September, napakainit yan. Alam na mga batang Saudi yan. O yan, kaya doon namin sila pinagagawa sa may bubong, yan, shielded area. Saka yun yung ginawa kong office sa loob para hindi sila ganong mainitan. Diyan sila nagtrabaho. So yun, gumagawa pa rin sila ng bracing and horizontal para mabuo yung first slip. Yan na. Naglalagay na sila ng tabla. Yan na yung papatungan ng magtatrabaho sa itaas. Nilalagyan na nila yung tabla.
Yan yung lalagay, yan yung tabla na yan. Yan yung hapakan ng mga magtatrabaho sa itaas. Kompleto na yan. Kompleto yung intermediate transom. Suwaya, safety, sabi safety. Tumalabo ang aking mga cellphone. I-full lights ko kaya. Ayan. Tumalabo yung isa kong cellphone. Ano nangyayari? Pantay-pantay para huwag kang tingnan. Ayan yung dulo na yan, pantay-pantay. Ang gandang tingnan ng scaffolding. Tapos lalagyan pa nila ng clips yan para hindi mag-tumbling kapag napakan sa dulo. Lalagyan pa nila ng clips yan. Dumidilim, pambihira ng cellphone to. Yan yung lalagay na clips. Dali nang matapos. Ang kasunod kasi niyan railings na, yung guardrails, para hindi naman mahulog yung tao sa itaas na magtatrabaho. May railings yan, may harang yan dyan sa itaas. Ang top and mid rail, top rail and mid rail, sa itaas at saka sa gitna. Malapit na yun. Malapit nang matapos. Paikot lang naman yan. Lalagyan nila ng coupler na yan. Ipit lang, ipit para hindi magalaw yung tablo. Pero kung kunyari malakas man ang hangin, hindi siya liparin. Kaya meron siyang pang ipit na coupler na yun. Lahat yan, lahat ng tablay niipitan yan. Ayun, tapos na yung platform. So mag-harness naman para tumaas. Suot ka ng harness ngayon, full body harness. So yun ang full body harness. May sawa-sawa, Faisal, sawa-sawa pop. Yan, may sawa-sawa Sultan, yala sawi harness Sultan. Yala sawi harness Sultan. Pinag-harness ko na para may katulong yung mag-e-exam sa taas. Hindi kasi kaya ng solo. Hindi para ma-professional yung mga yun. Yala, masayada, class, pas. Magkahigpitan at masisira. Masisira ay wala pa ulit. Lalagay na siya ng harness. Kailangan mag-harness na. Required kasi na kapag tataas ka sa scaffolding katulad dito, more than nasa 2 meters na yung taas na yan, kailangan nila mag-harness. Yan yung full body harness.
Yan yung magliligtas sila kung sakali magliligtas sa kanila kung sakali mang mahulog. Kawawa naman sila pag nahulog. M6 Salim ha, M6 Salim. Ah, salo. Ayo, mana po ka na ba? Yalla. Sabi TikTok Faisal. Sabi TikTok. Sada. May malum TikTok. MC. Ayo. Nakakit ng isa. TikTok ada whistle trend, malum whistle trend? Whistle trend awol. Alam mo yung whistle trend. Nakasabit na para hindi mahulog. Ba't dumidilim ang cellphone ko? Kailangan nilang maglagay pa ng isang coupler sa itaas para maitaas yung hook. Kasi kapag ka nahulog yan, diretso rin dito sa baba. Kasi mahaba yung lanyard, 6 feet yung lanyards niyan. Yung lanyards is yung lubid yan yung lanyards. Kailangan. Imsik, Faisal, imsik. Bakit na? Para may katulong siya. Ngayon lalagyan nila ng railings yan. Lalagyan ng railings yan. Scaffolding na yan para pangharap. Pipe daw, pipe. Sawi clips, badan na nakaba focus clips. Sawi fok. Pa Hasan. Sawi ada hook, sawi up. Badan syukol. Sawi safety. Aywa. Apa. Sawi syuk. Ya. Aywa. Suaya down. Aywa. Badan wahid, malum wahid 100%. Aywa. Put up one, then up one another. Hasan. Aywa. Itnin. Aywa. Hada wahid 100%. Wahid folk, sawi wahid folk. Doklam. Suaya down. Suaya down Hasan, suaya down. Sawa. Aywa, yala kalas. Padikit sir. Aw. Up. Aywa, kalas. Sultan. Sawi ada same Hasan. Sawi ada enter. 100%. Ayan, lalagyan nila ng ano yan, lalagyan nila ng railings. So yung railings niyan is 38 to 45 inches. Kaya sinusukat na nila to. Yan yung standard na taas. Sultan sir. Yala, same ada Hasan so. Kakangawit. Kakangawit nakatingala. Ayun, nagkakabit na sila ng hagdan.
Kasi tapos na rin, malapit na rin kasi matapos yung itaas. Yung itaas may harang na. So kinakabitan nila ng hagdan. Nakabitan ng clips. Yung clips para hindi matanggal, hindi pag-akit ang tao, hindi matanggal. Safe. Ganyan din sa itaas, kinakabitan nila. Itaas at ibaba, kailangan meron yung hagdan. Nakatali. So yan, kinokompleto pa nila, top rail pala yung nilalagay. Kinokompleto pa nila paglalagay ng railings. Ngayon, inuna nila yung hagdan. Inuna nila yung hagdan yan. Nakapit nila yung hagdan. Malapit na rin matapos yung railings sila. Lalagyan pa ng railings saka two board. Yan. Yan, top rail pa lang yan. Top rail, saan top rail? Tapos lalagyan pa nila ng two board yan. Isang tabla para two board. Top rail, sabi mid rail lalagyan. Enak sabi Bob, badan mid rail. Sabi ko lagyan ng pintuan. Tapos mid rail. Yan yung tamang paglalagay ng pulse upright or panchon. Nakataob yung coupler, nakataob kasi yung load niya galing sa taas. Yan, lalagyan nila ng pintuan yung drop bar. Packet sa hagdan may drop bar yan sa pansarado para hindi mag-alangan yung taong aakyat na mahuhulog. Yan, magkakabit sila ng top rail. Ayun, patapos na. Nakabit na nila yung mid rail. Kinakabit naman nila yung panchon. Yan, panchon yung ginagawa ni Hasan. Kasi kakapitan niya ng tabla na two board. Kakapitan niya ng two board para yung two board naman hindi mahulog sa baba. Ang kinakabit nila is panchon tube or pulse upright. Lalagyan ng tabla yan para hindi mahulog yung tabla. So, tapos na nila yung railings, yung top rail, tapos mid rail, ito yung panchon. Lalagyan niya sa baba na, lalagyan niya ng tabla. Harang para yung mga materyales na nakalagay sa ibabaw ng scaffolding is hindi mahulog. Yan, panchon yung kinakabit nila para yung tabla is hindi mahulog. Pagkatapos niyan is yun, didismantle nila ulit yan. Binubuo lang, kailangan kompleto lang talaga. Binubuo lang nila yan. Yan din yung importante sa scaffolding, itong tag na to. Kasi dito nakalagay yung information ng scaffolding na yan kung safe ba or unsafe gamitin. Ayun tinitingnan ng mga inspektor. Naayos pa yung hagdan. So ito red tag. Ayun mga kabihog, natapos na nga po yung exam nila. Yan lang yung practical exam nila. Pero yun nga, isa lang yung nag-exam kasama yung tatlong hindi mag-exam. Pero na-involve sila kasi hindi naman kayang gawin ng isang tao yan. Sa ngayon is okay naman po yung okay naman yung exam niya. Tapos tinanong ko rin kung okay ba yung exam niya sa papel. Okay daw, nasagutan daw niya ng maayos. Ayun, pasalamat din ako at siguro makakapasa naman yun. Isa-isa na nga hindi makakapasa. So yun, maraming salamat po sa panonood mga kabihog. At sana nagustuhan nyo kung ano man yung mapinakita ko sa inyo. Ito is, alam ko makaka-relate yung mga kaibigan nating mga OFWs na ganito yung trabaho, construction. So yun lang po mga kabihog. At
pa-subscribe naman po at pa-click na rin ng notification bell para kung may mga bago man akong upload is mapanood nyo kaagad. Pa-share na rin po. At maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye bye.